Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang ating papurihan ng Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at mulit-muli dumulog sa pagdiriwang na ito ng ating mga minimiti at panalangin. Hilingin natin na nawa ating mapaghandaan ang Diyos na gustong makipag-ugnayan sa atin, magkatawang tao, upang tayo ay akayin niya sa kaharian ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan. At karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan
ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang aso'y magkakasamang mahinginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasasuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa pagsasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawang pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong ang pantas ang mga bagay na ito, at inihayag sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak."
Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa iyo, Padre. Sa diwa po ng panahon ng pagdating o ng Adbyento ay binigyang kaganapan ang pangako ng Diyos na darating ang manunubos. Sa unang pagbasa po, dito po ay pinahayag ang pangitain at ang pangako na sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari. Sapagkat sa lumang tipan, andun pa rin po ang pangako ng manunubos at dahan o tayo-tayo na inihahanda ang sambayanan, ang bayang Israel, sa pagdating ng manunubos. Sa bagong tipan, sa pagdating ng ating Panginoon Kristo, ay hayagan at lantaran na dumating ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, na siyang magliligtas sa sanlibutan. Kaya lamang ay the people then were expecting na isang mighty king with a mighty throne ang darating. Isang malakas, makapangyarihan, at may malaki at malawak na kaharian ang iniisip nilang hari na magliligtas sa kanila. Pero hindi po ganon ang dumating, kundi isang payak na anak ng Diyos na isinilang sa sabsaban. At siya'y nangaral kung paano mapapabilang sa paghahari ng Diyos, nangaral kung paano magpatawad, nangaral kung paano maligtas. Pero mas nang ibabaw, lalo tigit sa mga iskriba at pariseyo, ang kapalaluan, ang pride. Sapagkat para sa kanila, sila yung marunong, sila yung maalam, sila yung nag-aral ng batas. Kaya nga may pagkakataon na kahit ang ating Panginoon Kristo ay gumagawa ng dakilang bagay, lagi siyang tinatanong, lagi siyang pinaparatangan ng mga iskriba at pariseyo na siya'y lumalabag sa batas, hindi niya alam ang batas. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo na mapalad kayo, nakikita ninyo ang nakikita ngayon, naririnig nyo ngayon sapagkat marami ang hindi nakita ang kaligtasan at ito'y siya. Marami ang hindi nakakita ng kung paano magpatawad, magmahal, magpagaling ang ating Panginoon sapagkat ang hinahanap nila ay yung mali ng Panginoon. Mapalad na nakinig ng ibang tao ang salita ng Diyos kumpara ang mapakinggan ng mga iskriba at pariseyo na sila'y purihin ng bayan dahil sila ay may alam. So kapalaluan, ang kalaban ay kababaang loob na siyang dapat nating magkameron sa ating buhay upang makita natin at ma-appreciate natin ang Diyos. Kababaang loob po ang magtuturo sa atin na marami palang biyaya na binigay sa atin kumpara sa makita natin na galing sa atin ang meron tayo ngayon. Kababaang loob ang magtuturo sa atin na tayo ay mahina, kailangan natin ng Diyos kumpara sa sinasabi ng tukso na kaya natin ng lahat. Kababaang loob ang magtuturo sa atin upang humingi ng tawad kumpara sa lagi nating isipin na hindi tayong mali, ang ating kapwa ang naging mali.
Kababaang loob ang magdadala sa atin sa harapan ng Diyos kumpara sa lagi tayong umaasa sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating katalinuhan. Kaya nga po, pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon ang pananalangin. Pagpapasalamat sa maraming biyaya, lalo tigit ang kababaang loob na ipinagkakaloob sa mga humihiling nito upang makita natin ang Diyos, upang maramdaman natin ang presensya niya sa ating kapwa, maliit man sila sa ating sambayanan, upang makita natin na lahat ay biyaya ng Diyos. Ito pong Kapaskuhan ay muli nagpapaalala sa atin na magkameron tayo ng kababaang loob sapagkat ang Diyos, ang anak ng Diyos na kayang-kaya ang lahat ng bagay, pinili na magkatawang tao at sumilang sa mundo sa pamamagitan ng sabsaban at hindi ng isang marangyang kaharian. Kaya nawa, ating matutunan ang kababaang loob ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat ito ang pundasyon ng pagsunod sa kanyang kalooban at malaking aspeto ng ating buhay Kristiyano sapagkat ang buhay natin ay kasunuran. Hindi tayo makakasunod kung tayo palalo, kung tayo mayabang. Makakasunod tayo sa Diyos kung tayo ay mayroong kababaan ng loob. Magsitayo na po ang lahat. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin na may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalingan ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang tugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ng mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Lawin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sisinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maindapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama na ipuspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala na sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng kahit anumang pagsusulit, gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles, mangyaring pumunta na po sa unahan. Ama namin mapagmahal sa inagmumulang lahat ng mga mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo mga kapatid namin ito nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulag ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na buhay kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabis sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos na pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Tayo po'y magsitayo para sa panalangin para sa mga yumao. Panginoon naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo'y walang hanggan. Lagi mong pinapaalala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatay nilingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong banal na Espiritu ang mga araw namin sa mundong ito upang lagi naming tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaysa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka nawa namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at pag-ibig na ganap. At sa pagwawakas ng aming paglalakbay sa dagdig na ito, akayin mo kami ng buong galak patungo sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.